Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Pag-uusapan po natin ang Colossians chapter 2 verse 13 at ang isa po ay ang 1 John 1:9. Pinatawad na ba ang lahat ng kasalanan o kailangan pang ikumpisal isa-isa? Isa sa mga madalas itong tanong sa mga mananampalataya ay ito. Kung sabi sa Colossians chapter 2 verse 13, pinatawad na ang lahat ng kasalanan, bakit daw kailangan nating ikumpisal ang ating mga kasalanan para mapatawad, sabi sa 1 John 1:9. Magkasalungat ba ang dalawang talatang ito o may tamang paraan para maunawaan at ma-harmonize silang dalawa? Una-una po, basahin po natin ang Colossians 2 verse 13. In you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Kung mapapansin po natin, ang salitang words dito ay having forgiven. At ang isa po ay all trespasses. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na unti-unti kang patatawarin. At kapag nag-confess ka, saka ka mapapatawad. Kundi ang sabi niya, having forgiven. Ito po ay past tense. At hindi some trespasses, kundi all trespasses. Past, present, and future. Napatawad na po. Dahil kung ang future sins ay hindi kasama, walang ligtas. Sapagkat lahat ng kasalanan natin ngayon ay future pa noon nang namatay si Kristo sa cross. Ibig sabihin, nang tayo'y sumasampalataya sa natapos na gawa ni Kristo sa cross, ang kabayaran para sa lahat ng ating kasalanan ay nabayaran na ng kanyang dugo. Dahil ang sabi sa Ephesians 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ang kapatawaran ay hindi dahil sa ating pag-amin. Ang kapatawaran ay dahil sa dugo ni Kristo. Hindi confession ang nagliligtas sa atin. Hindi repentance ang nagbayad sa atin ng kasalanan. Hindi water baptism ang naglilinis ng ating kasalanan. Ang dugo lamang ni Kristo ay sapat na. Pangalawa, ang 1 John 1:9, basahin po natin. Ang sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So tingnan natin muna ang konteksto, no? Pansinin natin ang naunang talata o ang unang salita. Ang sabi dito, if we confess our sins. So ang if dito may kondisyon. If we confess. Sa pag-aaral ng context, mahalagang itanong natin kung sino ang kausap at kanino sinulat. Ano ang layunin at ano ang settings. Ang pinag-uusapan ni John ay basihan po dito sa mga talata. Basahin natin ang mga unang talata. Sa 1 John 1 verse 6, ang sabi dito, if we see that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light,
we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sins. Ibig sabihin, ang paksa dito na tinutukoy sa verse na ito ay fellowship, ang pakikisama natin sa Diyos. Hindi po ito justification. Dahil hindi pinag-usapan dito kung paano maligtas. Ang pinag-uusapan dito ay kung paano magkaroon ng maayos na pakikisama sa Diyos. Dahil dalawa po dito ay, ang una po ay standing at ang fellowship. Ito po, napakahalaga po ito na maintindihan natin dahil magkaiba po itong dalawa na ito. Una-una po ito po ang standing. Ito po ay posisyon mo kay Kristo. Kapag ikaw ay sumasampalataya sa gospel na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, ikaw ay justified, no? Forgiven, sealed and accept in Christ. Ito ang sinasabi ng Colossians chapter 2 verse 13. Pangalawa po, sa fellowship. Ito naman ang araw-araw na relasyon mo sa Diyos bilang isang mananampalataya. Maaari ka pa rin magkamali. Maaari ka pa rin magkasala. At kapag nangyari yon, naapektuhan ang iyong fellowship, hindi ang iyong salvation. Halimbawa, ito, para maunawaan natin, kung ang anak mo ay nagkakamali, hindi mo siya tinatakwil bilang anak. Anak mo pa rin siya. Oo, hindi nawawala ang pagiging anak niya. Pero, naapektuhan ang relasyon ninyo. Kailangan ng pag-uusap, kailangan ng pag-aamin, at kailangan ng restoration. Ganito rin ang prinsipyo ng 1 John 1:9. Hindi para maging anak muli, kundi para maibalik ang maayos na fellowship. Ang problema dito, kapag ginawang requirements para mapatawad ang bawat confession, may malaking problema. Paano kung may nakalimutan kang kasalanan? Hindi mo naaalala, nakatulog ka. Namatay ka bago nakapag-confess. Maliligtas ka pa ba? Kung ang sagot ay hindi, walang sinuman magkaroon ng assurance of salvation. Ngunit, ang sinasabi ng Biblia dito sa Romans 4 verse 5, but to him that work not, but to believe. At ang sabi sa Ephesians 2 verse 8, for by grace are you saved through faith. Ang kaligtasan ay regalo, hindi po sa ating sariling mga gawa. At hindi ito nakasalalay sa ating mga performance. Paano natin i-harmonize ang Colossians 2 verse 13? Ang posisyon or standing mo dito ay ligtas ka na at pinatawad ka na. Tinanggap ka kay Kristo at totoong ligtas, no? Sa 1 John 1:9, ito po ay fellowship, no? Sa daily walk at restoration mo of relationship. Ito po ay practical Christian living. Mga kaibigan, hindi magkalaban ang Colossians 2 verse 13 at ang 1 John 1:9. Magkaiba lang ang kanilang konteksto. Dahil ang Colossians 2 verse 13 ay nagsasalita tungkol sa posisyon kay Kristo kung saan tayo ay pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan dahil sa kanyang dugo. Sa 1 John 1:9 ay nagsasalita tungkol sa
ating pakikisama sa Diyos sa araw-araw na buhay bilang mananampalataya. Kaya ang ating kapatawaran ay nakasalalay sa natapos na gawa ni Kristo sa krus. At ang ating pag-amin sa kasalanan ay hindi paraan upang manatiling ligtas, kundi bunga ng isang pusong nais lumakad sa liwanag at magkaroon ng maayos na fellowship sa Diyos. Ang Colossians 2 verse 13, forgiven you all trespasses. Dahil ang sabi sa Ephesians 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Dahil ang tunay na ebanghelyo ngayon ay ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Ito po ang gospel na nakakapagligtas sa ating ngayon. Dahil ito po ang 1 John 1:9, ito po ay fellowship, no? Pakikisama natin sa Diyos sa araw-araw. Ang Colossians 2 verse 13 ay tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Salamat po sa mga nakikinig at salamat po sa salita ng Diyos. Sana po may naunawaan dahil si Kristo lang po ang ating inaangat dito at siya tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Thank you po. Amen.